Seoul, South Korea. Malaki ang impluwensya ng K-drama sa mga Pinoy. Kaya naman, kasama ang South Korea sa ating mga travel or bucket list. For today's video, ang itinerary natin ay mag-food trip sa Myeongdong Night Market, subukan ng traditional Korean bathhouse or Jimjilbang, pasyalan ng Bukchon Hanok Village, Changdeokgung Palace, at Insadong. Lahat ito sa loob ng isang araw. What? Hi, I'm Kim. I am a Kapampangan. Ako yung tita na hindi mapirmi kaya tara, samahan niyo ako sa aking mga short getaways one day over at a time. Our first stop, Myeongdong Night Market. Isa ito sa mga sikat na night markets dito sa South Korea at talagang dinarayo ng mga turista. Maraming shops ang matatagpuan dito gaya ng mga nagbebenta ng skincare products, cute na gamit at accessories, mga damit, at syempre, mga street foods na siyang pakay natin. Halos alas 6 na kaming nakapag-check-in sa hotel at mahigit isang oras ang biyahe ko mula Incheon Airport. All-stop train ang nasakyan ko dahil matagal pa ang kasunod na express train. Halos doble din ang presyo ng express train pero ang kagandahan ay non-stop ito direct sa Seoul Station at may designated seat ka kapag nag-book ka ng ticket. Wow. Maaari mo ring piliin ang seat na gusto mo habang nagbo-book. Maaari ding i-refund yung deposit sa train ticket. Pero since gusto kong maabutan yung night market sa Myeongdong, okay na ang all-stop train bilang sa Seoul Station din naman ako mag-change ng line sa subway para makarating ng Myeongdong. And we're here! Nandito tayo sa Myeongdong, South Korea. Halos 9:30 na akong nakarating at papasok pa lang ay sumasalubong na ang mga street foods. Mangilang beses na rin akong nakarating dito sa Myeongdong pero laging umaga akong nakakapunta kaya hindi ko naaabutan yung night market. Karamihan ng mga shops at food stalls ay nagsasara ng around 10:30 to 11:30 kaya may 2 oras pa ako para makapag-ikot at makapag-food trip. Nakakalula at nakakatakam ang mga choices ng pagkain. Ramdam ko na ang gutom pero bilang solo traveler ako ngayon, kailangan kong pumili ng top 3 na appetizing para sa akin dahil baka hindi ko maubos. Ang una kong napili, ang makulay na fish cakes. Fish cakes hot bar. Nakahiwa at nakastick ang makukulay na fish cakes. Nakakatakam kaya sinubukan ko. Nilagyan ko ng sweet and spicy sauce. Ang sarap! Nang maubos ko ay naglakad-lakad muna ako para makahanap ng susunod na makakain. Ang pangalawang nahanap ko, ang cute na gyerangbang or Korean egg bread. Itsura pa lang ay katakam-takam na, kaya bumili ako ng isa. Kaya tara, tikman natin. Ito na yung second food natin. Para siyang pancake na may itlog. Ginagawa mo! Parang kaya ko pa ng isa pang street food dahil hindi pa ako ganun kabusog. Kaya pwede pa akong maghanap ng pangatlong matitikman natin. Korean fried chicken! Honey chicken ang flavor na binili ko. Heto at nire-ready na. May nakahalo ring tteokbokki dito, kaya tara, tikman na natin. Napaka-crunchy at juicy naman nitong Korean fried chicken. Talagang sulit ang pagbili ko. Kung umabot ka sa part ng video na to, mahilig ka rin ba sa mga Korean drama? Kung oo, please comment kung ano ang favorite Korean drama mo at sino ang iyong favorite actors and actresses. Bago pa tuluyang nagsara ang mga shops, bumili rin ako ng face mask. Stocks ko na to for the next few months. Nag-umpisa rang nagsipagsara ang mga shops at mga food stalls, kaya bumalik na ako sa train station at nagbiyahe papuntang Dongdaemun Design Plaza. Dito ay nahanap ko ang Sparex Korean Spa. Ito ay isang Jimjilbang or traditional South Korean bathhouse. Ito ay sikat sa kultura ng mga South Koreans dahil sa health benefits at healing properties nito. Meron itong hot and cold baths at sauna din. Kung mahilig kang manood ng mga K-drama or Korean drama, marahil ay familiar ang mga ganitong setting at eksena. Ito yung ilan sa mga amenities ng Sparex na pwedeng gumamit ng phone. Sa loob mismo ng bath ay bawal ang mga phones dahil sa privacy ng iba pang gumagamit dito.
Pwedeng mag-overnight dito sa spa na to, pero sa sahig lang ang tulugan at ito ang unan na pinoprovide nila. After ng relaxing bath at sauna ay nakaidlip ako. Mangilang oras din ito. Ngayon ay mag-aalmusal ako nitong Korean sauna eggs. Maaari ding umorder ng sikye or rice punch, pero mas pinili ko ang black coffee dahil coffee is life. Pwede niyong bisitahin ang aking website www.kimaddletonvlogs.com para sa mas detalyadong experience. Don't forget to like and share this video and follow my page. Meron din ditong free charging area. Good morning, Seoul! Maaga pa pero tirik na ang araw. Our next stop, Bukchon Hanok Village. Malapit ito sa mga sikat na palace sa Seoul gaya ng Gyeongbokgung Palace at Changdeokgung Palace. Sikat ito dahil sa mga traditional na bahay na kung tawagin ay Hanok. Para kang nag-time travel sa mga historical Korean dramas. Maraming mga shops ang nagpaparenta rin ng hanbok or Korean traditional clothes. Hi guys, nandito tayo sa Bukchon Hanok Village. Grabe, ang init. Ito yung mga old houses nila, Hanok Village. Pwedeng dito, yung hanbok din. Kaso, nagawa ko na yun before, so hindi na ako nag-ganon. Dinaanan ko din saglit ang Changdeokgung Palace bilang malapit na rin ito. Our last stop at dito na rin ako maghahanap ng makakain, Insadong. So guys, nandito tayo sa Insadong. Sikat ang Insadong sa mga traditional na shops na nagbebenta ng mga pottery, tea, at antique shops. Marami ring pwedeng makainan dito. Dahil nakakaramdam na ako ng gutom, naglakad-lakad lang ako ng konti para makakita ng mga shops dito. Nakahanap ako ng simpleng Korean restaurant at umorder ako ng stir-fried pork lunch set na may kasama ng rice, side dishes at seaweed soup. Kahit mainit ang panahon ay nag-crave din ako ng kimchi jjigae na favorite ko. Kaya tara, kain na tayo! Hi guys, nandito tayo sa Insadong, South Korea. So, kain tayo. Beef bulgogi sana ang original na o-orderin ko. Pero wala silang solo order na available kaya itong pork na lang. Masarap at nakakabusog naman din talaga. Una kong tinikman ng stir-fried pork, pagkatapos ay sinabayan ko na rin ng kanin. Medyo seryoso na ako sa pagkain dahil kanina pa ako nagugutom. Siyempre, malilipasan ang gutom pero hindi malilipasan ng gala. Lunchtime nang dumating ako kaya kaliwat kanan ng pagdagsa ng mga tao sa mga restaurants. Yung iba nga may mga waiting line pa. Buti na lang ay may available table and seat nang dumating ako. Mahilig ka rin ba sa mga Korean food? Oh yes! Kung oo, baka pwede mong i-comment kung ano yung mga paborito mo. Ako, bukod sa samji at kimchi jjigae, paborito ko rin ng samgyetang at gamjatang o pork backbone stew. Yummy! Masasabi kong isa ito sa mga pinakamasaya at pinaka-enjoy na short getaways ko. May nakasabayan nga ako na isang Taiwanese at nandito lang din siya for a short layover. So gaya ko, minamaximize lang din niya ang panahong nandito siya at ang lahat ng pwede niya pang magawa. Hindi talaga enough ang isang araw dito sa Seoul. Marami pa sana akong gustong puntahan at makainan. Kaso wala nang oras at kailangan ko nang bumalik sa airport. Kahit bitin ay sulit na sulit ang ating short getaway dito sa Seoul, South Korea. Don't forget to like and share this video. Kaya hanggang sa susunod na biyahe, thank you for watching!